Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po si Haji Waldi Carbonell, nagsasabing, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, kahapon na antala po ang ating pong unang video tungkol po sa nangyayari sa ating pong Senado. Ang ating pong topic ng ating pong nakaraan pitak ay tungkol po kay Robin Padilla, ngunit sa kasamaang palad nagkaroon po ng hindi ko maintindihan na difficulties ng akin na pong pinapanood sa akin pong sariling YouTube channel. Tandaan po ninyo, YouTube channel ng Waldi Carbonell ito. At ang ating po naging topic o naging pitak kahapon ay tungkol po sa isang haram na senador. Ang pangalan ay Robin Haram Padilla. O, haram ka pala, Padilla. Adila Braso, shoutout. Kung meron pong Rodrigo Duwag Duterte. May Rodrigo Duwag Duterte din. Ay, marami pala itong grupo na to. Rodrigo Duwag Duterte at Bastos Duterte. May Rodrigo Duwag Duterte, may Bastos Duterte. Kompleto pala ito. Galing! Po tayong isang Robin Haram Padilla. May Robin Haram Padilla. Okay, ngayon alam ko na yung pangalan. Sige. Anyway, salamat po sa mga nag-thumbs-up dyan, Salamat po, Sa mga nag-share ng video natin ngayon, nag-subscribe sa ating channel, maraming salamat po. 731 thumbs up. Ayan, maraming salamat. Ayan. Si Robin Padilla na artista, hindi po natin minamalit sa kadahilanan siya ay artista o sapagkat mababa ang kanyang pinag-aralan. Sa atin po, baliwala yung mga pinag-aralan na yan. Sa totoo lang, kahit naman ako, pag nagre-react ako kay Robin Padilla, hindi naman natin pinapansin kung ano yung pinag-aralan niya, no? Kasi hindi naman yun yung issue, Hindi po, no? Kung ano man yung narating mo sa buhay, ano man yung pinag-aralan mo, kailangan po nating irespeto yan. Diba? Kahit nga wala kang pinag-aralan, kailangan ka pa rin irespeto. Diba? Pero kahit meron kang pinag-aralan o wala, tapos wala kang kwentang senador, matatapik ka at mababakbakan ka talaga. Kasi mali-mali yung mga actions mo dyan sa Senado. Bakit hindi ka kailangan respeto? Unang-una, magmukbang ka ba naman sa Senado? Sample lang po yan, isa yan sa ginawa ni Robin Padilla dyan sa Senado. Nagmukbang, nagsuklay-suklay ng bigote, tapos pag may mag-walk out po sa Senado, siya yung tagahatid. Ang sa akin dito, anong nagawa ni Robin Padilla dyan sa Senado? Kasi ako, naguguluhan din ako No? Minsan naman, pinaglalaban niya yung kamanyakan. Nasasabihin niya, pag-aari daw niya yung babae. Tandaan po natin, tayong mga lalaki, yung asawa natin, hindi po natin pag-aari yan. Asawa po natin sila, pero hindi po natin pag-aari yan. Kung makikipagtali ka nga sa asawa mo at ayaw ng asawa mo, kailangan mong respetuhin yan. Ngayon, kung malibog ka, kantutin mo yung saging. Ganun lang po yun. Huwag niyong sasabihin na pag-aari niyo yung asawa niyo. May feelings din yan. Huwag niyong babastusin. Hindi ko alam kung si Robin Padilla ganyan magtrato sa asawa niya. Baka nga, siguro. Baka lang naman. K.O. Kahit na tayo po nag-scholar po sa Amerika, sa ilalim po ng Fulbright study program, hindi po natin yan ang ginagawang kapital. Ang ginagawa po natin kapital ay pagkatao, sapagkat dyan po rin hinuhusgahan ng mga tao sa kanilang values, moral compass, principle, conviction. Ang problema kay Padilla ay mababa, hindi ang kanyang pinag-aralan lamang, kundi mababa ang kanyang pagkatao. At bilang isang Muslim, ikinahihiya ko na mayroong Muslim na ganyan sa Senado. Ikinakahiya ka ng kapwa mo Muslim, Robin Padilla. Kinakahiya ka. Take note, kinakahiya ka. Okay? Hindi natutuwa sa'yo. Sapagkat lumalabas na ito si Robin Padilla ay traidor na senador. Senador, binabayaran ka ng taong bayan. Ang pinagsisilbihan mo, hindi lamang China. Ang loyalty mo kay Duterte, kay Kibuloy. Ano kang klaseng Muslim?
ang tawag dyan ay haram. Iyong panukalang batas ay paano Ang ano ka, Muslim ka. Actually, yung mga Muslim po ayaw ng mga nanggagahasa. Okay? Muslim ka pero kinakampihan mo yung kantutero, yung kumakantot gabi-gabi. Kinakampihan mo. Muslim ka. So madadamay po, masisira po yung imahe ng mga Muslim dito. Kasi ang isang Muslim, siyempre senador ka, kilala kang Muslim ka, senador ka, tapos kakampi ka sa kantutero. Pero isa tahan shoutout to anong iisipin ng mga Pilipino? Uy, Muslim to si Ruben Padilla. Di ba? Bakit? Idol niya yung kumakantot. Bakit pinoproteksyonan niya yung kumakantot? Oh. Diba? Eva Narita, shoutout to John Love, shoutout. O, tuloy po natin. mag-aasawa ang dalawa Oy, 776 tamsak. Paabutin niyo ng 1,000 tamsak yan. Mahihain pala itong mga to. ang lalaki sa pamamagitan ng iyong panukalang batas sa Senado? Mabuti walang nagsigundo dyan. Mabuti hindi nahalata yung ibang baklang senador dyan. Sapagkat hindi po nagkaroon ng second demotion ang kanyang motion na ipasa yung ihain sa senador, sa Senado, ang kanyang panukalang batas na naglalayong payagan sa pamamagitan po ng batas na mag-asawa na magtalik, mag-asawa in public parang sa Biblia, Sodom and Gomorrah, ang dalawang lalaki o dalawang babae. Alam po ninyo, yung pribadong kasarian ng bawat isang tao ay pribadong kasarian. Kaya nga po sagrado yan eh. Kung kayo ay bakla, sikreto na ninyo na kayo ay bakla. Baliwala po yan sa akin. Hindi ko alam bakit tinapik pa yan ni Ruben Padilla sa Senado. Kung kayo tomboy, so be it. Baka mas maligaya pa nga kayo kaysa lalaki. Sapagkat madali kayong pagkatiwalaan ng mga kapwa niyong babae sapagkat hindi kayo nakakabuntis. Pero hindi po yan ang topic natin. Ang ating pong pitak ay ang pagkaharam ni Ruben Padilla. Bakit po siya haram? Una, liliwanagin ko po anong ibig sabihin ng haram. Ang ibig po sabihin ng haram, uulitin ko po sa mga hindi po nakapanood kahapon sa ating pong pitak, ay yan po yung hayagan na pagsuway sa mga tinuturo ni Prophet Muhammad at sa guideline na inilatag ng banal na aklat ng mga Muslim ng Islam na kung tawagin po ay Quran. Sa Katoliko, ang tawag po dyan ay Bible. Sa Muslim, Quran po yan. At yan po ay sagrado. Katunayan, bago ka magbabasa ng Quran, abay mag-ablution ka pa, hugas ka pa ng kamay, magbumumug ka, maglinis ng ilong, maghilamos, maglinis ng iyong paa, at pati tenga. Ganyan po kalinis sa mga Muslim. Kaya nga po, ang pagkatao ng isang Muslim, tunay ng Muslim mga kaibigan. Ito si Ruben, baka nag-Muslim-Musliman lang ito. Ay magiging puwaran. Kaya nga po sa Muntinlupa, wala pong Muslim na nakakulong dahil po sa panggagahasa o pampapastos ng babae. Iginagalang po ng Muslim ang mga babae. Doon sa amin kasi ang rules kasi doon sa amin sa Mindanao, yung lolo ko kasi Muslim. Tapos sa community namin, sa Muslim community, pag merong isa dyan na nanggahasa ng babae, halimbawa, may nangyari na yun sa amin ginahasa niya yung isang babae. Tapos, napag-alaman siya yung nanggahasa, hindi po siya kinulong, hindi po siya kinukulong. Kundi ano na siya, sikreto ng pinapatay. Oo, binabaril, pero hindi niya malalaman kung sino yung bumaril, pero nandyan lang sa community na yan. Kasi ang panggagahasa po talaga, kapag isa kang Muslim at nanggahasa ka, wala pong kapatawaran yan. Ang kapalit po niyan ay buhay. Okay? Buhay po yung kapalit niyan. Oo, siguro kung magnakaw ka, may kapatawaran pa yan. Pero ang panggagahasa, wala pong kapatawaran yan. Kamatayan po talaga yung hahantungan mo. No? Ewan ko lang sa ibang lugar pero doon sa amin, sa Sabang, Davao Oriental, ganyan po yung nangyayari. Okay? Ginagalang ng Muslim ang batas ng Katoliko, ginagalang po ng Muslim at nirerespeto ang mga nananampalataya sa ibang klaseng religiyon, bagamat naisana nila na maghikayat doon po sa tunay na landas ng sinasaad ng banal na Quran, pero yan ay pinagbabawal din ang hadith ni Prophet Muhammad, ang mag-inganyo ka ng mga tao para maging Muslim. Sa paniniwala po ng Muslim, ang isang tao nagiging Muslim sapagkat tinapik na po ang kanyang balikat ng Allah na hindi niya po ito
naintindihan basta na lamang po siya nagiging Muslim. At ang pagiging pag-convert sa Muslim ay napakadali po. Ang mahirap ay paano ka mananatiling Muslim. Dito po nahirapan si Robin Padilla sapagkat pag mananatili ka Muslim, dapat mananatili ka marangal. Yan pong violence na nangyayari sa kamusliman ay para rin po yung sa ibang bansa na sa kanilang pagtatanggol ng kanilang sarili, pagtatanggol sa kanilang pamilya, abay wala po silang ibang aasahan kundi kanilang sarili. Kaya nga po mali itong si Robin Padilla na kumakampi pa sa China at nangaaway daw tayo pag tayo ay umaangal, na tayo ay binobomba. Sabog eh. Ang ating po mga mangingisda, ninanakawan, pinuhold up, kinukumpiska ang kanilang mga huli, at bawal lumaban. Abay, kung Muslim yan, huwag na sila mag-Muslim. Oy, Shin Carlo Toto, shoutout po ah. Pero hindi po mga Muslim yan. Sapagkat pag Muslim yan, ipapaglaban nila ang kanilang pamilya, ipapaglaban nila ang kanilang relihiyon, ipapaglaban nila ang kanilang dangal. Yan po pinaka-importante. At kung bakit yan naman ay wala dyan po sa mga senador na pareho ni Robin Harang Padilla, Ronald Bato, Mamamatay Tao de la Rosa, Bongo, kakampi ni Michael Yang. Ronald Bato, Mamamatay Tao de la Rosa. Humaba na pala yung pangalan ni Bato, ano? Bongo, kakampi ni Michael Yang, tapos? Protector ni Michael Yang at number 1 na taga-uto ni Duterte. Abay, Number 1, so ibig sabihin, inuuto-uto si Digong. So uto-uto ka pala. So ibig sabihin, uto-uto. Kala ko ba matalino? sayang ang pera ng bayan, mga kaibigan. Sayang ang Si Carbonel po ito, Carbonel. pera ng bayan sa mga senador na tulad ni Haram Padilla. Tandaan po ninyo, narinig po ninyo sa akin yan. Kung nais siya magdemanda siya. Ako po ay Muslim. Dati po akong Katoliko, pero hindi ko po kayo iniinganyo sapagkat pribado po yan. Sa akin, ang tamang religiyon ay kung ano nakakapagpaangat ng pagkatao ng isang tao dahil sa kanyang paniniwala sa Diyos o kay Allah. Hindi, ito. Mapag-usapan lang ng kaunti yung religion, ano? Ang religion, hindi naman siguro na manghihikayat ka na, oy, umanib ka na sa amin. Para sa akin, mali yung ganun. Ang sa akin lang, kung bibigyan ka niya ng word of God, pwede mo siyang pakinggan. Okay? Walang masama doon. As long as hindi ka sisingilin na pagkatapos mong bigyan ng word of God, ay sisingilin ka ng limos, katulad ng ginagawa ng kampo ni Kibuloy. Mali yun. Pero kung magsasalita lang siya sa'yo ng salita ng Diyos, tapos walang bayad, libre, tapos hindi ka iniinganyo na umanib sa kanila, ay okay po yun. Kasi yun naman talaga yung gusto ng Panginoon na ipakalat yung salita niya. Wala pong sinabi yung Panginoon na magkalat kayo dito sa sanlibutan at manginganyo kayo na sumali sila sa inyong relihiyon. Walang ganon. Wala pong ganon sa Bible. Okay? Kahit sa Quran nga, walang ganon eh. Diba? So yun, basta ang akin lang, eto, may papayo ko sa nanonood sa akin, pag kayo ay nilatagan ng word of God, pwede nyo naman pakinggan, walang problema. Pero pag iningganyo na kayo, ay ibang usapan na po yan. Kabastusan na yan. Diba? Or di kaya sisingilin kayo, oy, nagdasal ako sa iyo o bigyan mo ako limos. O para sa church namin. Huwag po kayong maniwala dyan, yung mga nasa kanto-kanto para daw sa church nila. Pampun po yan ni Kibuloy. Oo. Sige, ganito, para pala sa church nyo. Ang gawin nyo na lang siguro, bili kayo ng 1 kilong bigas o ibigay nyo sa kanila. Pero kung pera, wag na. Mapunta pa sa masama yan. KO! Yan ang tamang religion. Pero kung ikaw ay nagiging pareho nitong mga senador natin na ang kanilang pagkampi ay isang uri ng katraidoran, hindi lamang kay Allah, kundi sa kanilang kapwa, sa kanilang sarili, at kawalan ng dangal, abay, masama pong religion yan. Pero hindi po tayo nandito sa pitak ng kawalan ng demokrasya para po sa religion. Bagamat pag may nais po makipagdebate sa akin tungkol po diyan, abay, maaari po ninyo akong tawagan at tayo po yung magdebate. Dahil maganda yung sinabi ni Carbonel, agree ako sa mga sinasabi niya dito. Oo. Yung gustong forum o fora, kung gusto po ninyo sa inyong sariling study room, studio, abay, mag-zoom debate tayo pagka natatakot po kayo dito sa aking Chris. Itong Chris ko po, kaya po nandito, ay Ganda. papakita ng aking pakikibakan laban sa China. Pag nakita niyo kung hawak ko yung ibig sabihin ay, China, layas! At pag lumabang po pag lumaban, hambalusin sa liig, pugutan ng ulo. Para walang magbida-bidang mga dayuhan dito sa ating bansa. hindi naman po tayo naniniwala na itak lamang. Tayo po yung medyo makapago na rin. At meron po tayong mga lisensyado, mga
Armas. Magaling po i-check sa internet yan kung lisensyado pong Armas ni Waldy Carbonell. Lisensyado po yan, kompleto po yan. Ngayon, hindi lang po yan natin pag-uusapan. Ang papag-usapan po natin ay ang ating pong soberenya at kung paano ito niyuyurakan o sinusuko ng mga traidor sa bayan na pareho ni Haram Padilla at ilang pang mga senador na pareho ni Bongo na mas kumakampi pa sa China. Matatandaan natin na Siyempre, Bongo, ano siya eh, go siya eh. Chikwa yan eh. Oh. Diba? Itong mga go na to, iboboto nyo pa ba yan? Sige nga, pag sinabing go, go na kayo. KO! Ewan ko mga loko-loko na lang siguro talaga yung boboto dito sa mga, lalo na to si Bongo. Ako po. Isang senador nung araw, hindi ko na matanda ng pangalan, na nagsabing nung kasagsagan ng pandemya, ang sabi niya, dapat yung mga taga-Wuhan, China, ay huwag muna natin papasukin sapagkat sila sa kanila nang galing yung COVID-19. Abay, sabi ni Bongo, why single out China? Bakit daw natin pinag-iinitan ng China? Oo. Kaya mapansin nyo noon, may isang chikwa na na-detect meron siyang COVID. Pero pinapasok pa rin yung digong dito sa bansa. Kasi ang purpose nila dito, kumalat yung COVID dito, kahit nga pinipiki na nga lang nila yung iba eh. Kumalat para ma-lockdown ang buong bansa at pagkakitaan nila yung COVID. O yung face mask na yan, malaki yung share nila dyan. O komisyon nila dyan. Yung mga vaccine na yan. Pasalamat talaga ako. Kahit anong sabi sa akin ng nanay ko noon, magpa-vaccine daw ako, hindi talaga ako pumayag. Putang ina, wala naman akong sakit. Ang lusog-lusog ng katawan ko, tapos magpapabaksin ako. Diba? Hindi kasi ako uto-uto na mapapasunod ng Duterte administration noon. Tangina, lamunin nila yung vaccine nila. Wala akong pake. Oh, tamo, walang turok yung katawan ko. Proud ako doon. Diba? Bakit natin na parang... Oy, salamat po sa 849 thumbs up natin dyan. Maraming salamat po. Pilihan China na bawalan. Akalain po ninyo, senador, ating ginagastusan ito. Mga kaibigan. New UFC Tamis Angas Banana Ketchup. 15 times mas maangas. Woo! Angas yan. Banana ketchup daw. Bakit nagmumukbang ba ako dito? Ako ba si Ruben Padilla? Para pakitaan mo ako ng ano dyan, ng sauce. Sayang itong mga pareho ni Haram Padilla. Bakit po siya haram? Inawod, shoutout po At kay Nicky Mariano. Senador, yung nga naghain siya ng panukalang batas na ating pong uulitin na hindi katanggap-tanggap sa aming mga Muslim. Ang pagtatalik o pag-aasawa ng isang lalaki sa kapwa lalaki o babae sa kapwa babae. Haram po yan. Yes. Ang pambabastos o paglaladlad ng katawan ng babae, yan po ay haram. Yan pong pagbabastos sa babae, yan ay haram. Kahit na sa anong reliyon, yan po ay haram sa Muslim. Ganun pa man, ang ating pong kinagagalit dito kay Haram Padilla ay yung kanyang pagkampi kay Duterte habang minamasaker ang mga Muslim sa Marawi City. Tumatahi Yun kumakampihan. Ito, ulitin natin matindi yun. Oh. ang ating pong kinagagalit dito kay Haram Padilla ay yung kanyang pagkampi kay Duterte habang minamasaker ang mga Muslim sa Marawi City. Tumatahimik na, kumakampi pa. At ngayon, mga kaibigan, ang pangalawang pagkaharam na ebidensya ay ang kanyang pagtatanggol sa isang nagpapanggap ng anak ng Diyos, anak ni Allah, ng pangalan ay Apollo Kibuloy. Oh, ito si Ruben talaga, mahilig magtanggol ng kantutero. Shoutout kay Dali Adarne, magandang gabi po. Oo. Wag po kayo magtanggol ng mga manyakis. Diba? Bida ka sa pelikula mo, tagapagtanggol ka ng mga kinakantot. Pagdating sa totoong buhay, ikaw yung tagapagtanggol ng kumakantot. KO! Kingdom of Jesus Christ. Kitang-kita po natin scam yan, kitang-kita natin hindi anak yan. Nagpapakilala sa publiko na siya ay anak ng Diyos. Ang Diyos, si Allah ay hindi po nanganganak. Wala pong kailangan ng anak yan. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nag-iisa po yan. Hindi niya kailangan ng partner. At kung meron pong mga Haram Padilla na naging senador at kumakampi dito kay Kibuloy, mga traidor yan sa batas, traidor sa dalal ng tao,
traidor sa kanilang sariling Sa Fire Rabbit, sabi nga nila, boy silly daw eh. mga kababayan na hindi kampon ni Kibuloy. Dapat atin na pong alamin kung sino ba itong mga ilang pang mga pareho ni Duterte ni Haram Padilla dyan sa Senado. Sapagkat delikado po lagay ng Pilipinas pagka meron po tayo mga Robin Padilla sa Senado, meron tayong Bato de la Rosa, meron tayong Bongo, at ilang pang mga kakampin ng China na nananahimik habang tayo po ay nilalapastangan ng China. Abay, magkaroon na tayo dapat. Tanda po nila, ito po kahilingan ng kawal ng demokrasya. Dapat magkaroon tayo ng Senate hearing tungkol po dyan sa panghihimasok ng China. Ay, masakit po ba sa tenga, Ma'am Elizabeth Napisas? Sorry naman po. Ano bang word na tawag natin doon para hindi masyadong maano dito? KO! Sa ating pong karagatan sa West Philippine Sea at lumalabas itong mga nakaraang linggo sa hearing ng Senado at ng Kongreso. Abay, nandiyan na po sila nag-ooperate sa mga urban areas o kanayunan o dito po sa kalusuran. Na nandiyan na po mga injik at nag-aasik po ng lagim. Hindi lamang po si Michael Yang, si Alan Lim. Meron pa pong isang higanting grabing parang mafia godfather po yan. Ang pangalan, Richard Lim. Siya po ay nagpapakidnap ng mga injik na mayayaman galing po sa China. At atin po itong in-underline, magkaroon na tayo dapat ng hearing tungkol sa Chinese intrusion into our urban areas. Nasa atin na pong kalunsuran. Itong mga communist Chinese na ito, parin nila Michael Yang. At ang kakampi, dating presidente ng Pilipinas ng pangalan Rodrigo Roa Duag Traidor Duterte. Humaba yung pangalan. Rodrigo Roa Duag Traidor Duterte. Ang haba ng pangalan ano? Rodrigo Roa Duag Traidor Duterte. Oh. Ano? Wait lang, bigyan ko muna ito ng ng jacket. Ang haba po ng pangalan. Rodrigo Roa Duag Traidor Duterte. Oh. Pero dadagdagan natin. Rodrigo Roa Duag Traidor Olyaning Duterte. Pwede na yun. Oy, shoutout to kay Alicia P. Wolf. Magandang hapon po. Or gabi. Okay. Alaman na po, sino-sino pa yung mga senador na kakampi nila. Yung pong kumakampi noon labang kay Trillanes, nang pinapangalanan ni Trillanes si Pulong, na miyembro ng Triad, at sinabi niyang, kumaari sana, pakita ni Pulong yung kanyang likod doon sa pribadong kwarto, magsama siya ng isang Senate Security Officer. Miu Casanto, shoutout. Pakita niya ang kanyang likod at nandun ang tattoo ng isang dragon na nagsasabi na siya ay member ng pinakamalaking drug trafficking lord, trafficking network Sargo, shoutout to sa buong mundo. Ito po ang kawal ng demokrasya na nagsasabing dapat magkaalaman na kung sino-sino ang mga senador na kakampi ng Pilipinas. Sapagkat lumalabas, majority ng Senado, kakampi ni Kibuloy, kakampi ng Duterte, kakampi ng China. Inuulit ko po ang aking panawagan. Magkaroon po tayo ng hearing tungkol po dito sa aking pong binanggit na ito. At o sabi ni Mary Ann, Jer na lang para di masyadong brutal ang word. Okay. Ito pala si Ruben Padilla ay kumakampi sa taong mahilig mag-jer-jer. Pwede na po yun. Pagdaling natin kung paano natin tatanggalin sa pwesto itong si Ruben Padilla at kumari ilang pang mga traidor walang silbi na nanunungkulan bilang senador diyan po sa Senado ng Pilipinas. Ako po si Haji Waldi Carbonell at sasabi... So, yun po yung video, talagang masama po yung loob ng isang kapwa Muslim kay Ruben Padilla kasi haram nga daw po itong si Ruben, no? Kasi kung ano-ano na yung pinaggagawa sa buhay kahit diyan sa Senado. Kahit na yung opisina ni Ruben noon, nagpagluta yung partner niya, yung asawa niya. Doon sa mismong opisina niya, nagpagluta, nag-selfie, pinost sa social media, nakatawa pa. Proud na proud. Ano yung tawag doon? Kabastusan po. Diba? Bakit ginawa mong diyan ka nagpagluta sa opisina ng ni Ruben Padilla? Isip-isip din ba? Pag may isip ba? Diba? So, yun po yung ating reaction ngayon patungkol po sa video na